At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Jabu, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kinilabutan ang mga tao sa sementeryo ng Don Pedro nang makita nilang nagsilabasan ang mga ahas, alatnan at ibang insekto sa nitso ng kanilang mga namayapang bahal sa buhay. Nagtaka si Susay kung bakit nagkaganon. Iniisip niya kung ang kandila o ang pagdarasal niya ang dahilan ng pagyayaring yun. Isang araw, hindi pumasok si Victor dahil nagpaalam na aayusin ang dokumento para magkaroon na rin siya ng lisensya sa pag-iimbalsamo. Matagal niyang kausap ang kanyang ina, subalit biglang nawala ang kausap niya at napansin niya kararating lang pala ng ina, kaya pala isipan sa kanya kung sino o yung unang kausap niya. Isang araw, dinalaw niya si Eva at nagbigay ng rosas at tsokolate. At alam na ng dalaga ang ibig sabihin ng binata. Dumalaw din si Abby kina Eva para yayain na naman na maghanap ng trabaho. Sinabi ni Eva na may nanliligaw na sa kanya. Subalit, nang ipakita sa ang rosas at tsokolate na bigay ni Victor, ay nagulat sila dahil sa tingin nila ay korona ng patay at may kasamang putol na kamay ng tao. Pareho lang pala tayo. Ako rin eh. Wala na akong bagong damit. Luma na lahat. At saka hindi na nauuso ang mga damit ko. Di bali, kapag nakahanap tayo ng trabaho, bibili tayo ng maraming damit natin para naman may manligaw na sa atin. Kasi hanggang ngayon wala pa tayong manliligaw di ba? Alam mo, Ami, meron na akong manliligaw. Ha? Talaga? Naku, sino naman siya? Baka pwede mo naman akong ipakilala sa kanya O baka naman may pinsan siya. O kaya kapatid. Siya naman ang manligaw sa akin. Teka, sino ba siya? Ha? Nako, kilala mo na siya, Ami. Ha? Kilala ko? Bakit? Sino ba siya? Sino? Si Victor, yung naghatid sa atin nung inabot tayo ng gabi pa uwi. Katunayan, may regalo siya sa akin. Ayan rosas. Ano nangyari sa rosas? Bakit naging korona ng patay? Teka, may putol na kamay ng tao. Ay! Naku, bakit naging ganito mga ito? Ano nangyari? Nakakatakot naman yan. Naku, si Victor bang nagbigay ng mga yan sa'yo? Oo, siya. Pero hindi korona ng patay ang inabot sa akin. Talagang rosas yun. At, ayan nagbago ng itsura. Naging napakagandang rosas na. At ang chocolate, tingnan mo. Naku, Eva, itapon mo ang mga yan. Nababalot yata ng masamang espiritu ang mga yan Kaya itapon mo na. Ha? Pero... Wala nang pero-pero pa. Itapon mo na kaagad. Baka kung ano pang mangyari dyan Kaya itapon mo na.
Oo, yan. Lisensyado ka na rin ngayon, Victor. Pinabati kita. Salamat, Kuya To. Ngayon hindi ka na mahihirapan dahil matutulungan na kita sa mga trabaho dito sa parlor. Oo nga eh. Parang dadami ang trabaho natin dahil isa ng konsel ng bayan si Boss Locio. Ay, oo. Talagang napakapait niya, no? Marami na siyang natutulungan. Oh, alam mo, balak ko na rin magpaalam kay Boss. Total, lisensyado ka na. Pwede na akong umalis dahil noon ko pa gustong tumigil sa trabahong ito. Pero ayaw kong payagan ni Boss Lucio eh. Dahil wala raw siyang mapagkakatiwalaang inbound na. Nako, akala ko ba naman magtatagal pang pagsasama natin dito. Yung pala, iiwan mo na ako. Sana hindi ka payagan ni Senyor Lucio para makakasama pa kita dito, kuya. Ano? Oo. Alam mo, ito nang hinihintay kong pagkakataon eh. Para magpagpaalam na ako sa kanya. Ato! Victor, halika yung dalawa. Kuya to, tinatawag tayo ni Senyor Lucio. Halika. Sige, halika. Mukhang may mahalagang sasabihin sa atin. Bilisan mo. Senyor, ano po yun? Pumunta kayo ngayon din sa Barrio Santissima. May nangyaring malaking aksidente doon. Kunin lahat ng bangkay at dalhin sa parlor. Bilisan ninyo, baka maunahan kayo ng ibang punerarya. Opo, senyor. Oh, Victor, halika na. Pupunta na tayo kaagad dun sa Barrio Santissima. Sige, tayo na. Sige po, senyor. Alisan po kami. Sige. At huwag ninyong hayaang may makuha ang ibang punerarya. Kailangang makuha ninyong lahat ang mga nagkalat na bangkay doon. Opo, senyor. Daddy, grabe ang aksidenteng nangyari sa Barrio Santissima. Ang daming namatay. Oo nga, iha. Ayan, pinapunta ko na sila Ato at Victor para kunin lahat ng mga namatay. At alam mo ba ang plano ko, iha? Ano, Daddy? Kalahati lang ang sisingilin natin sa pamilya ng mga namatayan. Sa gagawin ninyan, Daddy, hindi ka na nila makakalimutan. Kaya sa susunod na halalan, kumandidato ka ng para sa alkade. Tatalunin mo na si Mayor Sebastian. Oo, iha. Talagang yan ang plano ko. At kung malapit na naman ang eleksyon, lahat ng mamamatay ay libre na ang serbisyo. Libre pa ang kabaong. Mautak ka talaga, Daddy. At kapag ako na ang alkalde ng bayang ito, paghahandaan ko ang pagkakandidato para gobernador ng ating lalawigan. At ikaw naman ang kakandidato para alkalde ng ating bayan. At nasisiguro ko na kahit na sinong makakalaban mo, ay hindi kanila tatalunin dahil malaki na ang ating puhunan. Tumigil na kayong mag-ama sa kahibangan niyo! Mami! Ninita, bakit ba lagi mong hinahadlangan ang mga plano namin ni Andrea? Alam ko na ang lahat, Lucio. Kaya... Tama na, Ninita. Walang masama sa ginagawa namin. Tumutulong lang naman kami sa mga kababayan natin. Anong tumutulong na sinasabi mo? Akala mo ba Tama na, Ninita. Tumahimik ka na! kung ayaw ninyo akong pakinggan, darating ang araw na pagsisisihan ninyo ang mga pinaggagawa nyo! Pagsisisihan ninyo! Kuya to, isa na lang ang iimbal sa buhay natin. Oo.
Kaya lang mahirap ibalasamuhin ito. Naputo lang mapa, kamay at ulo. Pagtulungan na lang natin para matapos na at makapagpahinga na rin tayo. Sige. Aalisan ko sa kadaber. Kuya to. Teka. Bakit walang laman ng kadaber bag na ito? Asan yung bangka dito? Oo nga, bakit walang laman yan? Hindi kaya naiwan doon sa karo? Eh, paano may iwan dun? Ako pa nga ang naglagay sa kada barbag ng katawan eh. Ulo, paa at kamay niya. Tignan mo nga, baka naman nabutas yung kada barbag na yan. Ha? Hindi naman kuya eh. Ayan o. Tinan mo. Nako, malilintikan tayo nito. Siguradong hahanapin sa atin ng mga kamag-anak ng bangkay na yan. Anong gagawin natin? Makapag-initan tayo ng mga kamag-anak ng bangkay na yun. Kailangang malaman kaagad dito ni Boss Lucio. Halika, usapin natin siya ngayon din. Kaya to. Tignan mo. Yung bangkay na nagkaputol-putol. Dumugtong sa katawan niyang mga paa at ulo, mga kamay niya. Pero mali-mali ang pagkatugtong. Oo nga. Kaya to. Kailangan isugod natin siya sa ospital. Buhay pa siya. Sige, lumabas ka na. Paandarin mo ang service car natin. At ako nang bahala dito. Sige, kuya. Tungkol sa'yo. Si kuya to. Pinagpapalo sa ulo yung buhay pang tao. Tinuluyan na niya. Bakit niya ginawa yun? Bakit? Oh, Eva, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Oo naman. Buti ka pa, may trabaho na. Ako wala pa hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin sa mga susunod na araw. Alam mo, kahit magbahay-bahay na lang sana akong magmamanicure eh. Basta meron lang akong hanap buhay. Tama. Sasabihin ko sa mga kapwa ko trabahador na ikaw na lang ang magmamanicure sa kanila. Naku, titiba ka doon kasi marami kami doon. Kikita ka talaga doon. Oh? Eba, tingnan mo! May kamay sa bintana ninyo! Ay! Ami! Ami, bumalik ka rito! Ami! Diyos ko, ano kayang nangyayaring ito? Ano? Hindi ako makatulong. Hindi mo wala sa isipan ko yung nasaksihan ko kanina na ginawa ni Kuya Ato. Bakit kaya ginawa yun? Hindi na siya naawa. Buhay pa yun eh. Tinuluyan niya. Naawa ako. Hindi ko man lang napigilan si Kuya Ato sa ginawa niya yun. Victor, anak! Hindi ka ba pala natutulog? Nay, may iniisip lang kasi ako eh. Bakit, anak? May problema ka ba? Oh, wala naman po na eh. Kaya lang eh, may nakita lang ako na hindi ko makalimutan. Ha? Ano yon, anak? Kasi po na may nangyaring aksidente sa barrio Santissima kanina. Inutusan kami ni Senyor Lucio na
kunin lahat yung namatay. Tapos, inimbalsa muna namin sila. At nang may isang natira na bangkay na iimbalsamin na sana namin. Pero pagbukas ko sa lalagyan ng bangkay, wala nang laman. At napansin lang namin na nasa labas na. At dumikit ang mga naputol na paa at ulo niya. At buhay pa. Sabi ko kay Kuya Ato, isusugod namin sa ospital. Pero nang paglabas ko sa kwarto na yon, nakita kong tinuluyan ng pinatay ni Kuya Ato. Ano? Hindi na siya naawa? Buhay pa pala eh. Bakit niya tinuluyan? Yan ang akong iniisip ko na eh. Bukas, kakausapin ko siya kung bakit niya ginawa yun. Naku anak, mag-ingat ka sa ato na yon. Baka nasapian na ng masamang espiritu. Ha? Nasapian ng masamang espiritu si Kuya Ato? Maaring ganun na nga anak. Hindi gagawin ang ganon kung hindi siya nasapian ng masamang espiritu. Kaya mag-ingat ka sa kanya, anak. Mabuti naman. At nandito ka na, Lucio. Kanina pa kita hinihintay. Ha? Anong ibig sabihin nito? Bakit maraming bagang nasa labas? Hindi ko na kaya ang ginagawa mo, Lucio. Kaya mabuti pang lalayo na ako rito. Ano? Aalis ka? Hindi ka pwedeng umalis, Ninita. Bakit hindi? Basta, aalis ako. At walang sino mang pwedeng pumigil sa akin. Sige, subukan mo kumalis. Kundi makikita mo ang hinahanap mo. Up. Lucio, tinutukan mo ako ng baril. Oo, Ha, dahil napakatigas ng ulo mo. sige, patayin mo na ako kung yan ang gusto mo. Pero hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko. Tumabi ka dyan! Tabi! Talagang ginagalit mo ako. Hayop ka! Bakit mo ako sinaktan? Hayop ka! Hayop! Sinabi nang tumahimik ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ayan. Na tumahimik ka na rin. Bubuhatin ko siya at kukulong sa basement. Doon ka na titira habang buhay. Kuya Ato, mauuna na akong umuwi ha. Dahil walang kasama ang inay sa bahay. Ha? Naku, nagkapagpaalam na ako kay Boss Lucio. Ako na ang mauna dahil may pinadadaanan siya sa akin. Kaya ikaw na ang tumapos sa mga iimbalsamahin. Sa bagay, dadalawa na lang natitira. Kayang-kaya mo na yan. Ha? Pero... Wala nang pero. Sige na, tapusin mo na at okay, alis na. Sige. Ay, si Kuya Ato. Nauna na siya. Parang ginugulangan ako lagi. Mas marami akong naiimbalsa mo kaysa sa kanya ngayon. Tulong! Tulungan niyo ako! Ano yan? Tulong! Paano narinig kong humingi ng tulong? Tulungan niyo ako! Tulong! Hindi ako maaaring magkamali. Tulong! Tinig yun ni Senyora Nenita.
Ano kaya ang gagawin ni Victor sa pagkakataong yun? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Diablo dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.